Andyan na nga mga kababayan, puntan natin si Bongo. Bongo, pasok! Walang reward system na ipinapatupad si Ford. Kita nyo kung gaano kasinungaling ito. Tingnan nyo. Ngayon, wala na daw pinatutupad si Digong na reward system. Ganyan kasinungaling tong Jackman na to. Sabi rito, damputin na at ikulong ang sinungaling na si Bongo. Sangkot yan sa patayan sa panahon ni Duterte. Sabi rito, sige, pakinggan nga natin. Sinungaling eh. Alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President Duterte laban sa sinumang sibilyan. Wala daw pinatutupad. Di ba sinungaling? Napakasinungaling agad eh. Sa bunganga na ni Duterte galing yan. Wala daw pinatutupad na reward system. Si Digong. Sinungaling ka. Naniniwala ho ba kayo doon, mga kababayan, na walang pinatutupad, si Digong noon na reward system? Di ba ang dami nang nagpatotoo, maging yung kanilang berdugo na tinatawag? Sinabi rin eh. Pa-drug lord man o karaniwang tao na sangkot sa illegal na droga. Nako. Walang basihan ang mga paratang na binitawan sa mga pagdinig na di umano'y reward system kapalit ng buhay noong panahon ng war on drugs ng Duterte. Flashback. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cops, patay. Kita nyo mga kababayan kung gaano kasinungaling tong hayop na to. Alam nyo mga kababayan kung gaano kaplat ang mukha nito, ganun din kasinungaling to eh. Kaya nakakainis mga kababayan, nakakainis eh. Nuknukan na sinungaling eh. Abay, nararapat lang talaga ito na mapunta sa ICC. Ayan, may flashback tayo. Todo tanggi, mga kababayan. Wala daw. Kita nyo, Bongo versus Bongo ito eh. Bongo versus Bongo, Flashback. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pagpatay, 1 milyon. Pagbuhay, kalahating milyon daw po. Putik na yan, patayin mo na. Doble, presyo. Diba? Doble presyo. Pag lumaban, 2 million. Kita nyo? Pag lumaban daw, 2 milyon. Di palabanin nyo. Putik na yan, gusto pa yata ng sparring bago patayin. Ibang klase yung mga tuntunin nila, no? Tingnan nyo. End of flashback. Kita nyo? Yan. Ayan ang sinasabi ko. Na ito, matagal naman na nating pinapalabas to. Kung gaano kasinungaling ito. Dangan lang at ngayon natatalakay at nababalikan ho yung pong warrant of arrest na nilabas na ho ng ICC. Nakasama nga ho itong si Jack Ma. Mga kababayan, ganyan kasinungaling. Pero alam nyo, yung mga DDS, idol na idol daw to eh. Di ba? Idol na idol daw nila yan, mga kababayan ko. Ito. Pasok. Ayan mga kababayan ko. Ano sabi mga kababayan din eh? May 5, 2019. Sabi ni Bongo, kung ikukulong nila si Tatay Digong, ikulong na rin ako. Pero mga kababayan, nakulong na si Digong, hindi pa rin nagpakulong tong hayop na to. Bakit ganun, Bongo? Talagang kasinungalingan nyo, sagad sa buto. Di ba? Sobra ho, mga kababayan, magsinungaling tong dalawa na to. Sabi naman dito ni Bato, March 12, 2025, nung bago makulong si Digong, mahuli ng Interpol. Sasamahan ko si Tatay Digong sa kulungan para alagaan siya. Sinungaling!
Sasamahan daw. Ayan na nga, oh, may pagkakataon ka na samahan mo yung tatay mo na sinasabi mo para alagaan mong hayop kang bato ka. Di, oh, naaawa ho ako kay Digong, yun ang totoo. Oo. Buti pa nga tayo naaawa eh. Oh, pero yung mga DDS hindi naaawa. Sisihin nyo tong dalawa na to. Imbis ho na may kasama na ho si Digong sa kulungan, abay nagsosolo pa rin mag-isa. Eh kung tinupad lang ho sana yung pong mga sinasabi na itong dalawa na ito, na itong isa kung ikukulong daw si Digong, o magpapakulong din daw siya, o di may kasama sana, o ganun din tong si Bato. Ano sabi? Samahan ko si Tatay Digong sa kulungan para alagaan siya. Eh nakulong na't lahat mag-iisang taon na. Eh halos mag-iisang taon na rin nagtatago siya. Oh, walang shoutout ngayon. Shoutout sa inyo lahat. 'Di ba? Oh, ngayon naman si Robin, sasamahan daw niya si Bato, 'di ba? Kapag nakulong, magpapakulong din daw siya. Di bali na daw nawala ng bengbang si Mariel. Mariel, ano? Pinipili pa yung ibang tao kaysa sa'yo? Oh, ewan ko kung totoo yun. Bola-bola nyo lang din yun. Oh, paano? Eto na ho. Ang pinakamagandang masasabi nating example na napakasinungaling ng grupo ng kulto ni Duterte. Yan o, liwa-liwanag o. Oh, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan ko? Ayan, napakaliwanag, di ba? Oh, meron pa ba kayong masasabi dyan? Oh, eto, puntahan ho natin to. Pasok! Alkalde hanggang Alamin natin. sa pagkapangulo. Oh, tingnan natin mga kababayan ng Baliktanaw. Oh, pakinggan natin. Baliktanaw to ha. Oh, panoorin natin. Pasok! Mula pagiging alkalde hanggang sa pagkapangulo, kakabit na ng pamumuno ni FPRRD ang kontrobersya mula Davao Death Squad hanggang war on drugs na naging sanhi para siya ay mapusasan at ilipad pa ibang bansa. Ngayon, pinangalanan ng kanyang mga kaalyado bilang kapwa-akusado. Balikan natin kung ano ang naging kalakaran sa ilalim ng kanyang liderato. Ayan na, mga kababayan ha, balikan natin ha. Pakinggan yung mga DDS kayo. Eh kayo, matatapang lang kayo kapag ka nag-music pa lang ako, na pag nag-i-intro, panay ang comment nyo ng kung ano-ano. Pag nakita nyo na yung mukha ko, ayaw nyo na mag-comment. Di ba nyo napapansin mga kababayan? Nakakainis wala tayong libangan. Eto, Colonel Esplinido ba to? Espinido. Hindi, Espinudo. Hindi, Espinido. Anong Espinudo? Anong Espinudo? Espinido. Eto na, mga kababayan, ano sabi? Alam ng mga pulis natin, Your Honor, Middle Chair, na patayin, may reward. Kung matay yung nasa watchlist, may reward system yun ang ibigay. Yan. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Hindi na ring lumitaw ang isang... Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Si Espinido, tao ni Digong ito. Siya na mismo ang nagsabi, mga kababayan, sa hearing na talagang umamin na meron talagang reward system na taliwas ho sa sinasabi ni Jackma. Si Jackma kasi, mga kababayan, yung mukha nun nakakabwisit na. Mag-toothbrush ka nga, Jackma. Tuloy. Police officer para kumpirmahin ang di umano'y reward system sa mga pulis kapag may pinapatay sila. As early as 2009, pinansinan ng international group na Human Rights Watch na kailangang maimbestigahan ang nagngangalang Davao Death Squad, isang grupong umano'y responsable sa targeted killings sa Mindanao, kabilang ang sa Davao City. Oo nga. Naniwala ang grupong hindi random ang pagkamatay ng mga biktima nito. Correct. Sangkot pa mismo ang mga pulis habang suportado raw ito ng mga opisyal ng gobyerno. Yan ang problema, pinahamak ho nila yung mga mga pulis.
Sa totoo lang, ang daming ginawa netong katarantaduhan netong si Digong eh. Kulang ho na sunugin ito eh. Oo, mga kababayan. Kulang na sunugin ng buhay si Duterte. Bakit ho kanyo? Ang daming tinanggal na dapat na nagiging pag-uugali ng mga Pilipino. Oh! Aba, una ho dyan mga kababayan, pansinin nyo. Marami hong mga nawalan ng pagrespeto sa kapwa-tao. Di po ba? Nawala ho eh. Yung pagrespeto sa kapwa-tao. Aba, laki nung bagay ha. Yung po bang irespeto natin yung kapwa natin? Buti na lang tayo matatalino. Tignan nyo yung mga DDS kung anong ginagawa nila. Di ba mga walang respeto? Di ba mga bastos? Kung bastusin nila ang First Lady, kung bastusin nila ang Pangulong Bongbong, ganun-ganun na lang. Pati po mga betchutan eh. Di ba? Pati betchutan mga kababayan, binabanggit ng mga walang yang yan. Ganon ho ginawa ni Digong ang mga Pilipino. Tinanggal yung pagrespeto. Ayan, tama. At saka na normalize yung pagmumura. Kita nyo ho mga kababayan ko, sa kanila, mura sila ng mura. Tignan nyo si Kap ninyo, ayun, nadali niya. Di ba Nino Barsaga? Yan ang sinasabi ko mga kababayan ko eh. Ang dami hong binago ni Digong sa ating mga Pilipino. Yung pong kabutihang pag-uugali, tinanggal niya eh. Na ngayon mga kababayan, napakahirap ibalik eh. Tignan nyo ho yung mga toxic sa social media. Walang ginawa kundi magmura ng magmura eh. Diba? O at least pinakita ko sa inyo kung paano tayo magmura. Pero, nakakadalawang buwan na tayo halos, hindi ako nagmura. Yung New Year's resolution natin, mga kababayan, mukhang matutupad natin hanggang matapos ang 2026, di ba? Sila, meron bang ganon? Hindi nila kaya. Bakit? Likas kasi sa kanila, yaan. Mula nang naupot, sinuportahan nila yung matandang si Digong, ayan na sila. Tayo ho mga kababayan, hindi. Sapagkat ang ating hinahangaan ay katulad ni Pangulong Bongbong na matino, na may pagrespeto, na may paggalang sa kapwa-tao. Yun po tayo, mga kababayan. Kahit gaano kasama sila, wag nating hahayaan na tayo'y maging, na sila maging dahilan para maging masama tayo. Nakuha nyo ho, mga kababayan ko. Wag na wag ho nating gagawin yun. Yung po bang magiging masama tayo dahil po sa kanila. Di po ba? Di po ba? Anong replay? Hindi to replay. Walang banggitan ng pangalang subject to replay. Tong live mo. Malamang. Anong oras na kasi, mga kababayan ko? Alam nyo na, Alam nyo na. Tuloy natin. Base naman sa tala ng ICC, 1980s pa raw may common plan ang nasabing grupo. Nako. Ang grupo raw ay hindi basta rogue vigilantes, kundi may malinaw na hierarchy at command structure. Kung saan kinakailangan muna ng approval bago isagawa ang pagpatay. Ang mga target ay karaniwang pinaghihinalaang drug pushers o users o petty criminals gaya ng mga magnanakaw. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang kaugnay nagsabing si Senator Bato de la Rosa, ang PNP chief, ay bahagi nito. Oo nga, sabi ni Digong yan, di ba? Sabi ni Bato, Pixman, hindi ako member ng Davao Death Squad. Pixman! Nilaglag ni Digong. Siguro may pagkaulyanin na rin si Digong, tinuro mismo sa hearing, eh. Yan! Yan, si Bato! Membro ng, Davao Death Squad yan! Sabi ni Bato. Napanganga si Bato. Ayan. Di lahat ng mga binanggit ni Digong magagamit sa kanila.
Ay, nako. Sige tuloy. Yung isang senador, Ayan, nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Squad rin yan. Nako! Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Pero sa ilang mga panayam, itinanggi ni De La Rosa ang pagiging bahagi ng Davao Death Squad. Siguro sabi ng abogado, tanggi mo yung bato, yari ka sa ICC. Tanggi mo yung sinabi ni Digong, yari ka dyan. Di ba? Pinayuhan ng abogado si Kalbo. Sabi, uy, bato, naku, delikado ka dyan sa sinabi ni Digong na yun. Itanggi mo. Kaya todo tanggi si bato. Linaw-linaw, di ba? Pasok. Habang sigo, muli naman hinalungkat ng netizens ang video niyang ito na naghahayag din umano ng reward system. Oo nga. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. 2 million. Kita nyo? Mga kababayan, paano nila itatanggi? Galing sa bunganga nila mismo eh. Kita nyo, sukdulan na ho, di po ba? Na kailangan nilang masurvive na hindi sila mahuli o madala sa dahig. Bakit? Mga kababayan, kailangan na nilang magsinungaling. Ayaw! Ayaw nila talaga. Isipin nyo maigi, ayaw talaga nilang makulong. At hindi totoo yun, sinasabi nila na gusto nilang samahan si Digong. Pag nakulong si Digong, magpapakulong din daw tong kamukha ni Jack Ma. Yung isa naman, sasamahan daw niya para mag-aalaga. Alagaan niya daw si Digong. Puro ho yun kalokohan. Tignan nyo, dumating ang pagkakataon na meron na silang warrant. Nagtatago si Digong. Ay si Bato. Eto ho, magugulat kayo, magtatago na rin to. Di ba? Magtatago na rin ho yan. Yari mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo.